if you're a Filipino basketball fan, what a time to be alive. Dahil yung FIBA World Cup is literally moments away. Nabibilang na lang sa daliri kung gaano kalapit na tayo sa World Cup. 2 days to And be exact. oh, 23 ngayon yun, 2 days, yan. And to be honest, we are super excited for Gilas. At dahil doon, gagawa natin siya ng special episode dahil this will be the first time that we will be having a same day record tapos release. Sana magawa namin ng same day. Pero yun, we are back again for another episode. This is License to Shoot Podcast. Kasama nyo ang inyong lingkod na si William Go, kasama si Miggy C. At sa aming feeling, hindi kayo magsisisi. William, special din yung araw ngayon kasi nilabas na August 23 yung final 12 ng Gilas Pilipinas. And gusto ko lang sabihin muna pala, first of all, 12 out of 12 ako sa predictions ko. doon Alright. natin simulan sa kung paano Sige. predictions natin, okay? Since ikaw 12 of 12, tama ka naman. Ako, unahin natin yung akin since may 10 Sige of lang, go 12. lang. Okay. So for me, non-negotiables ko, of course, si JC, Edu, Malonzo, Dwight, and Scotty. Sila yung for me mga non-negotiables eh. And then ang nilagay ko next sa others si Junmar. Nakikita naman natin yung improvement ni Junmar towards especially sa international game. And kahit nga si Coach Tim, 'di ba, na-believe nung sa Lithuania ata, yun basta isang training nila sa Europe, dinominate ni Fajardo. And then si Jamie Malonzo, matik naman yun eh. Si Japet Aguilar din kasi interior presence, athleticism, and international experience kasi sa lahat ng mga nasa yung seniors level na international level sa lineup, siya yung may siya yung most experienced kasi I believe sa Gilas 1 pa lang yung under Coach Raiko, yung Smart Gilas pa nun eh. Way back over a decade ago na. Tama. Naalala ko, Andun na si grade Japet. school pa lang ako nun. Tapos Oo. pag bumibili ka ng bote ng tubig, Oo. nandun yung picture Oo. nila. Sa Summit, Nandun si sponsor nila Japet. yun eh. Alam mo yun? And then Kai Soto, alam naman na Baka si Kai naman. Soto. Summit, CJ baka Perez, naman. no, si CJ Perez, scorer, elite scorer yun. So he deserved that lineup. And then Scotty Thompson, the first main point guard. And then si Kiefer, yeah, love him or hate him, he's the type of point guard na isa sa mga needs nila, like backup point guard to give Scotty a little rest. So siya yung magfa-facilitate, siya yung magsa-stabilize ng nangyayari sa floor. And then yung dalawa ko namang namali were si Ray Parks Jr. and Calvin Oftana. So with Ray Parks, hindi ko alam kung bakit. Kasi 3-and-D, basta solid two-way player si Ray Parks na pwede sa lineup. And then si Calvin Oftana naman, napaisip ako dito between Oftana and Abando. Pero kasi mas matangkad si Oftana, may length, tapos although may length din naman si Abando, lamang din ni Abando is athleticism. Pero the reason why I put Oftana is consistent. He's getting consistent with his outside shooting, and nakikita ko din talaga ever since na pang-international talagang laruan ni Calvin given his height and his skills. Ang ganda ng parang he can spot up. So that's why nalagay ko si Oftana. So yun yung mali. Ikaw, explain mo naman yung final 12 mo na naka 12 out of 12 ka. And, Yun, tama. Actually, parang alam mo yung proud ako, pero parang tumitingin din ako sa Facebook. Madami din naman na ganun yung sagot. So, like, siguro it goes to show kung gaano it goes to show yung lineup ng Gilas talaga is very talented. Na, yun nga, may iba, katulad mo, sila Ray Parks and si Aftan na pinipili. Kasi talented, yung 16-man pool ng Gilas sobrang talented eh. Pero what led me to the decision na si Abando tsaka si Pogo yung isama. Unahin natin si Abando kasi syempre, Abando fan ako since UST. So, bakit tatanggalin si Abando? Total predictions ko naman yun, di ba? Mali o tama, Abando pa rin. Gusto niya 12 na Abando lalagay ko kung pwede lang, di ba? Kasi and
syempre, may din naman, may tamang reason din naman bakit dapat isama si Abando. First of all, yung mga, like, the camp in Europe and even dun sa China and sa mga friendlies nila, nagpapakita naman si Abando eh. So, he's impressive and parang pwede siyang maging off the bench spark for Coach Chot. Siguro yung reason na lang natin, siguro, like you, naiintindihan ko bakit di mo sinama si Abando kasi si Oftana mas may familiarity na with Coach Chot, tas mas matangkad. Kaya parang on some cases, pwede nga si Oftana pipiliin than Abando. Pero, okay, let's go, Abando World Cup. Tapos, next naman si Pugoy. Kung iisipin mo naman kay Pugoy, previous episodes pa lang, sinasabi ko na si Pugoy yung mala-line up kahit na hindi ako super fan ni Pugoy. Kasi kung iisipin mo, tatlong veterano lang yung meron sa Gilas pool natin eh. Japet, Fajardo, and Pugoy. And then si Pugoy lang yung parang magiging veteran guard nila. And even though na maliit si Pugoy, may shooting siya eh. Yun lang naman yung kailangan natin kay Pugoy. His shooting. Actually, yun And yung reason kung bakit hindi ako nagpugli. I mean, siya naman talaga mm, yung well for me siya yung pinaka-international, pang-international ang laruan. But the question niya lang for me was the height. Kaya I went with Oftana and si pero Park. yun nga, kasi si Pugoy kasi, reason ko talaga is kay Pugoy is in 2014 World Cup, ang bumuhat sa atin ng Croatian game is si Jeff Chan, veteran or resident three-point shooter ng Gilas ng time na yun. So parang why not kunin natin si Pugoy and maybe he could be a key for us sa ibang games sa World Cup. Na pag kunyari nahihirapan na tayo kumuha ng points, baka si Pugoy biglang ipasok tapos magkaroon ng 3 out of 3 from distance, ganun, maging birthday niya na kahit ano ibato niya, pumapasok. Kasi nga, he is the most known shooter sa Gilas natin. As of, like yung final 12 natin. Spot-up Pag shooter. tinanong mo, sino yung parang, sa pangalan pa lang, sino yung shooter dyan? Diba si Pogoy yung makikita natin? Mm-hmm. Kasi like, si Clarkson, we know Clarkson as a scorer, hindi naman siya, 3-point shooter. It's like, more of 3-level scorer si Clarkson. Si Dwight Ramos din, hindi naman siya nakilala as a 3-point shooter. And even, actually si Abando, pwede na rin case na 3-point shooter. Pero, nung naging Korean import siya, mas more of, nakita natin siya on a defensive role, more of athletic wing role. Hindi na siya nalilimit sa as a shooter lang or a three-point specialist dun sa Korea. Kaya, I think si Pogoy talaga yung unang maiisip ng tao as a three-point specialist sa Gilas pool na yun. And that's why na-line up din talaga si Pogoy. So basically, yung 3-point shooting ni Abando, alam naman natin na at the very least decent yung 3-point shooting niya. Pero when it comes to international level, masasabi natin na in progress pa siya. In progress. Tama. Actually, Kaya that's magre-rely perfectly with said. kaya magre-rely Mm. yung RR Pogoy para to be yung sure tayong consistent when it comes to shooting outside shooting. Eto since nasabi na natin yung final 12s natin and yung final 12 ng Gilas lumabas na. Sino sa tingin mo yung the one that might got away for Gilas? Like Yung yung mga isang nakat. player na nakat na parang sayang kasi nakat siya. Sige, unahin kita. Sino sa tingin mo? Yung dalawang picks ko, yung dalawang mali ko, si Parks and Oftana. Kasi si Oftana, na-explain ko naman yung Oftana pick ko. But with Parks, international exposure, 'di ba nasa Japan nga siya ngayon, and also pa nga ba yung kay Oftana, kay Parks is international experience niya with the lineup. Ilang matagal na rin siya naglalaro sa Gilas, especially since last year, 'di ba, yung siya yung may hawak ng cellphone, 'di ba, yung nag-selfie sila, groupie sila. Hindi ko kabisado. Alam ko siya yun eh. Yung nakaganon siya, tapos Adidas, nasa likod sina 30, sina Oftana, sina yun yung yung nag-viral yun eh. And then Mm. ayun nga, solid wing, may length, and then may perimeter defense. So and
may familiarity rin siya sa mga teams since nakakasama niya na sa mga tournament. So it's safe to say na nakakapanghinayang yung ano yung ni Parks, pagka-cut kay Ray Parks. And si ano naman din, nakakapanghinayang din yung who could be a solid pick din na ayun na kumbaga na-cut was si ano rin. Sa totoo lang si Justin Brownlee. Na joke lang. Pero yeah, wala, JC rin Mm, yun. Wala naman, kahit naman si Brownlee, mm, is willing to step back na NBA player yun eh. And mm. sa'yo ba, Sa sinong, akin, sa akin lang, isa lang. And to be honest, kung 13 picks yung ipe-predict, tama din ako. Kasi si Chris Newsome yung parang talagang sobrang nasasayangan ako ayun din, na Chris Newsom din pala. Si Chris Newsome talaga ako yung nasasayangan. Although parang hindi ko siya sinama sa final 12 ko, pero if meron akong plus one, si Chris Newsome yun. And kahapon niya, 'di ba, yung last practice nila, yung recent practice nila, si Chris Newsome yung pang 13th man before the cut. So, tama pa rin ako. Pero hindi yun yung point eh. Ako gusto ko si Chris Newsome kasi for me, he's more of a jack of all trades. Lahat ng kalaban niya dun sa position niya, kaya niya gawin eh. May shooting siya, tulad ni Pogoy. May athleticism siya, katulad ni Terdy Ravena and Abando. Meron din naman siyang kahit pa paanong height, tulad ni Oftana. Tapos kaya niya mag-defend, kaya 6'4", niya 6'5" siya, di ba? 6'3 lang ata. Yeah, Pero, somewhere there. kaya niya Point kaya niya guard. mag-playmake din. Tapos may ball handling skills din siya. So, basically, jack of all trades si Chris Newsome and the role niya sa Gilas Pilipinas. Pero, siguro kaya ko din siya kinat and baka kaya din siya kinat ng management. Kasi nga, you're looking for the last two spots sa Gilas Pilipinas. Specialty And player. and you wanted to have a specialist rather than a jack of all trades Mm. na player na kaya gawin lahat. Parang mas gusto mo na pag kulang tayo sa shooter, sino kukunin natin? Mas okay na yung 3-point specialist tulad ni Pogoy than a jack of all trades tulad ni Chris Newsome, which is yun lang naman. Para sa akin, yun lang naging reason bakit ko hindi din sinama si Newsome sa final 12 ko. And At saka sobrang hihinayan lang din ako kay to ni add Chris to, Newsome. sige, to add to it, Kasi, yung Chris Newsom, iba rin yung leadership na dinadala ni Chris Newsom. mm, Yung, alam mo, di ba sa Meralco, pinapakita niya naman na, kumbaga siya yung locker room mm, leader nila, na pag, mm, vocal, basically the vocal aspects. Si Newsom yung isa sa mga, basically one of the biggest factors din. mm. Pero kasi kung isipin mo, meron na rin naman mag-leadership sa atin. Tapos meron na rin, like, what Newsom can bring. Baka kahit pa paano, meron na rin Mm-hmm. gumagawa no dun sa, let's say, yung non-negotiables ng Gilas. Di ba? Yung mga nasa top 10. Di Mm-hmm. ba? Meron na rin. Pero yun, after the final 12 naman, since nasabi na natin yung mga final 12 natin and yung mga nasayangan tayo dahil wait lang ah. Dahil Wait lang. Hello, hello. sige, Yun. narinig ko. Na ano lang yung ko, yung Sige, go phone ko. lang, go Pero lang. anyway, so yun nga, yung next na tayo, sa next topic naman natin is yung Gilas friendlies. Tama ba? Tama. Yung mga So, tune-up games. mm, Ako, tune-up ako games na as early tayo. as now, inaamin ko na, hindi ko napanood yung mga tune-up games. Actually, naman kahit naman ako, hindi ko pinanood kasi closed door nga, di ba? Hmm. Di ba? Walang nakapanood siguro sa atin unless siguro Gilas official ka or you're like Scout, a legit part of the media. or yung So, ano ka, like part ka oo. ng team, like utility, Oo. Pero yun. tayong mga fan na outside looking in, the only thing na close na makukuha natin sa tune-up games is yung stat sheets kasi nga nakasarado. And yung Gilas friendlies, ang mga nakalaban natin is Ivory Coast, Montenegro. Montenegro, and Mexico, wherein we tallied a 1-2 standing against them. We won against Ivory Coast, pero natalo tayo ng back-to-back against Montenegro and
Montenegro and Mexico. Siguro yung pinaka-take ko na lang doon is that una pala yung pinaka-glaring on the stat sheets if you're gonna look at it. Gila, sobrang kulang tayo sa shooting department. Lahat ng 3 games na yon, hindi tayo nag-average more than 40% from the field. While we na-allow natin yung kalaban natin to shoot 40% and even 50% from the 3-point field. So, huge blow sa atin yun, and yun yung parang nagiging weakness natin as of the moment eh. Aside from the turnovers. Madami din tayong turnovers on that friendly match. So, yun yung isang isang kailangan natin ayusin sa natitirang 2 araw before the World Cup. Ikaw, may nakita ka bang mga posts about sa talagang malinis ang mo, feed mo nun? Hindi, nagbabasa lang ako ng mga comments eh. Ano yung nakita mong comment? Ano yung nakita mong comment? Wala, yung mga ganun na puro asa daw kay Clarkson. The usual toxic comments at dribble drive hanggang mamatay. Palitan na ang coach. Kaya hindi ko na masyadong ini-invest. Pero ano pala, the last game, yung notable din pala na aside from the shooting woes ng Gilas, is that the last game hindi pinaglaro si Clarkson, maybe due to the antaas ng usage rate niya nung first 2 games nila against Ivory Parang Coast and Montenegro. kino-conserve yung energy ni... Oo. And nung Mexico game, decent yung pinakita. Actually, okay, masaya ako dun sa naging result na parang all locals yun. Pero at the same time, 6 or 7 points lang yung lamang ng Mexico sa atin. Which goes to show kung nandun si Clarkson, even though he played limited minutes, baka nanalo pa tayo dun sa friendlies. Pero nga, hindi naman yun yung natin eh. Hindi naman yung goal natin manalo sa friendlies eh. Sa World Cup tayo gustong manalo eh. So, at least nakita natin na kayang Siguro pinapakita lang nun kung gaano ka-talented nitong Gilas lineup na to without Clarkson. Pero syempre, we need Clarkson to win. we need Yun Clarkson lang. naman talaga. Kumbaga si JC, Oo. alam naman natin na he doesn't get intimidated kahit kanino. So, like, when it comes basketball wise, syempre NBA na yun eh. I mean, nag 6th man of the year siya, and we know what he's done in the NBA, na he can hang around, he can hang with the best in the world. So during those kinds of situations, it is Jordan Clarkson who we will lean on. Diba na parang magiging natin sa pag yung kunyari whatever's happening sa system hindi gumagana, or yung mga, or like wag naman sana mangyari, pero the team puro mintis yung tira, or like yun nga, parang ang sama ng laro, bad game. Yung si Clarkson yung tipong he would be akong baka sa inyo. Sige, tutulungan ko. Ako like, bigay niyo na lang sa akin yung bola, clear out kayo. Sige, I'll be the one who would put this team behind my back and take you to the best place possible. Kaya rin kahit masakit for me na mawala si Brownlee, pero we really can't deny the NBA player na Clarkson. After the tune-up ng friendlies, we will now go sa, syempre, the main stage itself, World Cup. We are in Group A together with Italy, Angola, and Dominican Republic, wherein we will be having our first match on Friday, August 25, against Dominican Republic. So, let's go on your head-to-head matchup. Ano ba yung dapat natin asahan for Gilas and to that Dominican Republic game? Sa Dominican Republic, yun yung sina Karl Anthony Towns, di ba? Ayun, Karl Anthony Towns. And umaga for me naman, kailangan at least man-neutralize natin si Karl Anthony Towns. I mean, hindi naman necessarily na bad game, 5 points lang siya. Ganun lang. Kumbaga, take away at least 10 points from kung ano yung kaya niya, or take away 5 rebounds pa. Di ba? Yung parang hindi naman necessarily na masama yung laro niya. Just i-limit lang natin, i-reduce lang natin yung performance na kayang dalhin ni Karl Anthony Towns, and then
let the others, di ba? Let the others be the one to, sila na yung gagawa habang, and then dun tayo mag-take advantage. Kasi, alam naman natin, syempre, Italy, hoping for a miracle, pero honestly speaking, Doon muna tayo sa Dominican. Dadating kaya din nga, tayo dyan kay Italy. kaya nga, ayun nga, sa Dominican Dominican muna Republic. tayo. Yun na nga, pero syempre, 'di ba sa tatlong kalaban natin, sila yung masasabi nating nasa middle, 'di ba? Kasi malakas, Angola, hindi naman mahina pero mas kaya natin. So Dominican Republic, essence niyan, target natin is to make it, or target to make it to the next round is win 2 games. And Dominican Republic yung ano, nasa middle of the three when it comes to rank. Tama naman. Actually, ang gusto ko dyan ang good thing na lang nangyayari sa atin is that we have a friendlies against Montenegro na merong NBA caliber starter na si Nikola Vucevic ba? Ayun. Yun, so parang kahit paano na-simulate na tayo against a NBA world-class center. So pagdating kay Karl Anthony Towns, kahit paano hindi naman medyo na warm up na yung mga Gilas bigs natin on handling NBA centers. So let's see kung at least kahit paano si Edu and for me si Edu and si Japet yung magiging number 1 assignment for Karl Anthony Towns eh. Sila yung magbabantay dyan eh. So at least kahit paano nakakapanan nila kung paano gumalaw yung isang NBA caliber center. So hoping for Philippines to win against Dominican Republic kasi very important din yung Friday. Unang laro pa lang importante agad kasi if we lose na sana hindi mangyari, we'll be having a harder time to climb up agad on the next 2 games. And I think yung next game natin is Sunday. Not sure kung sino kalaban natin agad, pero parang Italy ata yung second game natin eh. So, sige, Italy muna tayo. Ito, sa Italy, ano yung mga natin? Italy, alam naman natin lang sino yung pinakamalakas eh. So, for me, mahirap pero at least give it a shot na kung kaya, then go for it. Diba? How do I say this? Medyo, I'm toning down my expectations. Yeah, tinotone down ko yung expectations ko. Ako wala akong nararamdaman sa Italy. Una kasi mas excited ako sa Dominican kasi nung naglabas sila ng roster, kahit paano may mga nakikilala akong pangalan. Meron din naman sa Italy, pero sa Italy hindi mo kasi yung mga ibang pangalan hindi mo mabasa eh. hindi mo kilala at hindi mo mabasa, so hindi mo alam kung malakas ba yung laruan, ganun. Pero we know na nasa top 10 yung Italy if I'm not mistaken, 'di ba? Top 10 ng FIBA World Ranking. So definitely yan yung pinakamalaking isda sa bracket natin. And if we could make an upset, that would be talaga yun. Gilas ginulat ang mundo, hindi na lang si Kai Soto. 'Di ba? Pero yun, after Gilas, actually may NBA player sa Italy. It's yung kakampi ni Clarkson, sorry kung hindi ko mababasa ng tama yung pangalan mo. Si Simoni Potengio, parang ganun yung pangalan. Pagbasa nun. Shooter ng Utah Jazz. Rookie last year. And then si Luigi Tatome. Short-lived NBA career pero nakaabot siya sa NBA, nakalaro. So definitely kailangan abangan din yan. Pero let's go to the last game, which is Angola. Unahin ulit kita. Ano yung mo sa Angola? Angola, sila yung may biggest chance na kaya nating talunin, 'di ba? I mean, given sa history naman, puro close games yung labanan eh. Mga iba nananalo tayo, mga iba talo, pero hindi siya yung tambakan. Basically, dikit siya. So, sila yung biggest chance natin na mapanood. Sa akin, Angola, biggest chance na matalo, sorry. Mapanood, parang ina-expect mo na makakanood ka ng Angola game. Sana. Pero, sana. Pero sa akin sa Angola naman, since sila yung African tama ba? Representative sa bracket natin. Para sila yung sinimulate natin sila through Ivory Coast ng friendlies. Nung Ivory Coast naman nanalo tayo. So we're hoping na medyo same
yung maging resulta against us, against Angola. And then yung African kasi they're length, matangkad sila tapos kahit paano athletic. So yun yung isang lang para magiging problem for Gilas na we know naman medyo kulang tayo sa height in terms of like our guards and wings. Pero sa big man naman natin nakakasabay na tayo like si Soto 7'3", si Edu 6'10". Pero yun, hoping for Gilas to win against, well, actually kahit lahat naman, di ba? Oh, Wala namang masamang mangarap. So manalo oo. ng tatlo, that could be big. Especially we're aiming for the Olympics. Pero at the And very least, dalawa. tinignan ko na rin naman yung brackets ng ibang Asian teams. Pag nakapasok tayo ng second round, sobrang high ng chance natin na makakapunta sa Olympics. Yun. All right, so we've had na-discuss na namin lahat ang final 12 takes namin and our prediction, not necessarily predictions or expectations for the upcoming matchup. And to the Gilas Pilipinas, Coach Chot and the players, Coach Tim, etc., etc. We are wishing you the best of luck at this this campaign, this journey, and to the fans, gustuhin man natin yung mga nangyari or hindi, support lang tayo sa ating national team, and tayo ang magiging sixth man, especially once in a lifetime lang to, maybe once in a lifetime, or but safer to say na once after so long na tayo mag-host ng World Cup. Kaya support lang tayo sa ating mga kababayan as they represent the flag in the world stage. Tuloy-tuloy ang support tayo. This has been William Go. And this is Miggy C. And peace, we out.